magandang gabi. O baka ito na ang gabing hihilingin mong sana ay hindi mo na lang narinig ang katotohanan. Ako, si Mang Hector, sa gitna ng kagubatan, ang tanging dapat mong marinig ay ang huni ng mga ibon o ang kaloskas ng mga dahon. Pero paano kung makakita ka ng isang radyong walang baterya pero patuloy na nagpapatugtog? At paano kung ang ibinabalita nito ay hindi ang nangyari na, kundi ang mga trahedyang mangyayari pa lang, kasama na ang sarili mong wakas? Maupo ka, hinaan mo ang volume ng paligid mo, dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Jojo at sa radyong nagdidikta ng tadhana. Pakinggan mo ang kwento ng radyo sa gubat. Si Jojo ay isang vlogger na mahilig sa survival camping. Isang araw, naligaw siya sa isang bahagi ng Sierra Madre na wala sa mapa. Sa gitna ng isang abandonadong kuta, nakakita siya ng isang lumang transistor radio na nakapatong sa isang tuod ng puno. Kahit puno ito ng lumot at kalawang, bigla itong bumukas. Magandang gabi, mga tagapakinig. Narito ang balita para sa bukas. Mayo at Dies, anang boses ng isang announcer na parang galing sa hukay. Nagulat si Jojo. Mayo 9 pa lang noon. Ibinalita ng radyo na may guguho raw na bundok sa Karatig Bayan. Kinabukasan, eksaktong nangyari ang trahedya. Dahil sa kuryosidad, dinala ni Jojo ang radyo sa kanyang tent. Gabi-gabi, nakikinig siya. Nalaman niya ang mga resulta ng loto, ang mga aksidente sa kalsada, at kahit ang pagkamatay ng mga sikat na personalidad bago pa ito mangyari. Naging kampante si Jojo. Pakiramdam niya ay hawak na niya ang tadhana. Hanggang sa isang gabi, ang static ay naging mas matindi. At para sa ating huling balita para sa gabing ito, isang bangkay ang matatagpuan sa isang tent sa gitna ng gubat. Ang biktima ay si Jojo, namatay dahil sa paghinto ng kanyang puso sa sobrang takot. Oras ng kamatayan, third crazy na tiningnan ni Jojo ang kanyang relo. 2:55 a.m. na. Sinubukan niyang patayin ang radyo, pero ayaw nitong huminto. Sinubukan niyang basagin ito, pero ang boses ay patuloy na lumalabas mula sa mga piraso ng plastic. Ang boses ng announcer ay naging boses na rin ni Jojo. 3 a.m. na, Jojo. Tumingin ka sa likod mo, sabi ng radyo. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita ni Jojo ang isang nilalang na walang mukha. Hawak ang isang mahabang antena na tila itak. Ang nilalang ay dahan-dahang lumalapit habang ang radyo ay nagpapatugtog ng isang masayang martsa ng kamatayan. Nang matagpuan si Jojo ng mga rescue team, wala siyang sugat. Pero ang kanyang mukha ay parang nakakita ng demonyo. Ang radyo sa tabi niya ay wala ng laman sa loob. Walang wire, walang speaker, walang baterya. Pero nang hawakan ito ng isang rescuer, biglang nag-static ito at bumulong. Susunod, ang aksidente sa rescue helicopter sa ganap na 10:00 ng umaga.